Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, dumating na sa bansa ang nasa 813,150 doses ng Pfizer vaccines laban sa COVID-19. Sinalubong ni Vaccine Czar Carlito Galvez at U.S. Embassy Charge of Affairs John Law ang nasabing mga gamot sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA pasado alas 9 nitong gabi ng Miyerkules. Sinabi ni Galvez na karamihan sa mga bakuna ay mapupunta sa Metro Manila sa mga highly urbanized areas. Kinabibilangan ito ng Region 4A, Region 3, Region 1 at mga lugar sa Visayas at Iloilo. Ang nasabing mga bakuna ay siyang nabili ng gobyerno mula sa United States. Sa kabuuan anya ay mayroon ng mahigit 39.5 milyon na bakuna ang dumating na sa bansa. Samantala sa kaugnay pa ring balita, dumating na rin sa bansa ang 100,000 na doses itong bagong vaccine. Ang tawag dito HyatVax COVID-19 vaccine na donasyon din ng gobyerno ng United Arab Emirates o UAE. Ang nasabing bakuna ay kalintulad din daw ng Chinese-made vaccine na Sinopharm na maaaring gamitin sa mga may edad 18 anyos pataas. Sinalubong naman ni na Department of Health Director Maria Soledad Antonio at Khalid Al-Hajiri, ang acting charge d'affaires ng United Arab Emirates Embassy sa lungsod ng Maynila o dito sa Metro Manila, nang lumapag naman ang eroplanong pinagasakyan ng bakuna sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sa kabuuan, nasa mahigit 38 milyon na dosis ng bakuna laban naman sa COVID-19 ang kabuuang natanggap naman ng Pilipinas. Samantala, mga sablay naman sa unang araw ng distribusyon ng ayuda, pinaplansya na ng DILG at cash assistance kasama ang para sa mga taga-Maynila, tiniyak na hindi pinupolitika. Isinasaayos na ng Department of Interior and Local Government ang mga sablay na naitala kahapon sa unang araw ng ayuda distribution sa mga lugar na nasa ilalim pa rin ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Partikular na dito sa Metro Manila at iba pang mga lugar na pangunahing tinututukan dahil nga sa mga kaso ng COVID-19. Pero ayon kay Interior Undersecretary Jonathan Malaya, na ipaliwanag na kahapon sa mga recipient ng ayuda na hindi ito paunahan at hindi madadaan sa mas maagang pagpila ang pagbibigay ng ayuda dahil may mga schedule na sinusunod para sa bawat distrito ng mga syudad. Nilinaw din ng opisyal na hindi pinupolitika ang pamamahagi ng ayuda dahil nasa monitoring lamang sila para matiyak na walang makikialam ng mga opisyal maliban pa doon sa mga lehitimo lamang para mamahagi nito o yung mga nasa DSWD at mga katuwang nila sa LGU. Sa lungsod nga ng Maynila, naging maayos naman ang pamamahagi ng pera Bombo Elmar Bombo Ever doon sa mga qualified na pamilya. Katunayan, umabot na sa 74.6 million pesos ang agad na na-release sa unang araw pa lamang nagdistribusyon. Ito ay para sa 18,670 na beneficiaries. Dahil dito, 12,162 na lamang ang inaasahang bibigyan ngayong araw ng may nakalaan na 48.6 million dito sa naturang ayuda. At kaugnay pa rin ito, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay yung mga informal workers ay 44 na lamang yung nalalabi dyan sa lungsod ng Maynila na kinakailangan pang maabutan ng tulong dahil yung karamihan sa kanila ay natapos ng mapagkalooban nitong nakalipas na araw. May mga adjustment na raw na ginawa ang kampo ni Senator Manny Pacquiao sa pagharap niya na nakatakda sa Cuban boxer na si Yordenes Ugas. Sinabi ng kanyang long-time trainer at na si Freddy Roach. Isa na rito ay maiba naman ang paraan ng pakikiharap ng fighting senator dahil sa nagsanay sila sa southpaw boxer o kaliwete na ang kampiyon na si Errol Spence ng Amerika. At ngayon ay sa magitan naman ang bagong kalaban ni Pacman orthodox stance na si Ugas. Agad niya nilang pinag-aralan itong mga galaw at laban ng 35 anyos na Cuban boxer. Hindi pa rin nagbabago niya ang lakas at tikas pa rin ng fighting senator. Mabilis naman anyang mag-adjust si Pacquiao sa nasabing sitwasyon. Pumalala o matras nga itong si Spence sa laban kay Pacquiao para naman sana sa August 22, yan ay araw naman ng linggo. Dila naman sa injury daw, doon po naman sa mata. At ipinalit nga itong si Ugas sa laban na ganapin pa rin, doon pa rin sa Las Vegas, Nevada. Samantala naman sa ibang balita, pinayagan ng Commission on Elections sa COMELEC ang reactivation ng voters registration gamit ang mga email address. Sinabi ni Commissioner Rowena Guanzon, sa mga susunod na araw ay posibleng payagan nila yung reactivation daw ng mga botante na 2 beses na hindi nakaboto at sinasabi pa rito na batay sa database pa rin kasi ng COMELEC ang biometrics ng 6.3 million na botante, kaya mahalaga na sila ay ma-reactive o ma-reactivate kahit na hindi na magtutukod ang personal sa kanilang opisina ng isang tao. O narito inanunsyo rin ng COMELEC noong Hulyo na mayroong mahigit kalahating milyon na mga botante ang na-deactivate Dilan po naman sa bigong makaboto ng 2 beses. Payo naman ni Commissioner Guanzon na habang wala pa ang email reactivation, maaaring magtungo ang mga botante sa kanilang mga local election offices para muli namang makaboto sa susunod na taon.
Pag pro-government, well-oiled machinery of propaganda, hindi ba pwedeng totoong mga tao kaming lahat that we have Duterte legacy stories to share? That we have changed lives because of this government? Yan kasi ang mahirap sa inyo. Pag hindi akma sa narrative ninyo, kami ang bayaran. But if iisipin mo sa dinami-dami ng mga Pilipino, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, na gustong-gusto ang pamumuno ni President Duterte, kaya niya kaya kaming bayaran? O kami pa magbibigay ng aming serbisyo sa bansang ito na hindi kailangan ng bayad ng kahit na kanino man? Kasi alam mo, ang totoong buhay hindi naman nababayaran ng kahit anong pera eh. Yung mga totoong tao, yung mga epektibo na sinasabi niyong propagandista, totoong tao eh. Ako, di ba sinasabi niyo, I'm paid by the government? And until now, hinahanap ko yung proof o yung pera na yan. Because I'm a real person. I have real struggles. And yet, I believe in this country because I've seen it become better. Yan ang hirap sa inyo. Because you have lived on lies. And para sa inyo, that's the easier way out. But you don't want to unite. Pwede naman sana tayo magkaisa, di ba? Pero gusto nyo ng away. Makikipag-away ang 3%? Kaya kayo losers. Kaya kami winners. Because we're real people and our victory is real. Para sa Pilipinas, ang mga Pilipino gusto ng pababago. Congratulations to the Duterte administration. More to come. More to come. Ingat! Sa Vice Presidential Race, nanguna naman sa Embassy Decision 2022 Survey ang Pangulong Rodrigo Duterte. Nakuha ni PRRD ang pinakamataas na 15.6%. Sumusunod sina Senators Grace Poe at dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na parehong may tig 10.8%. Sina Manila Mayor Isko Moreno at Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio nakakuha naman ng tig 10.5%, habang 9.3% si Senate President Vicente Soto III, habang 0.4% lamang si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. At sa iba pang balita, hindi sang-ayon si Senador Richard Gordon sa patutsada ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang alkalde sa Metro Manila kamakailan. Tinawag ng Pangulo na disorganized o magulo ang di pinangalanang mayor. Inungkat din niya ang nakaraan nito at tinawag pang parang callboy. Sabi ni Gordon, dapat bawasan na ang pamumulitika at gimmick sa gitna ng pandemya. Stripped to such inanities like callboy, I think that's unprecedented. I'm sorry, Mr. President, but I need a president that people must respect and must look up to, especially during these hard times. Kailangan natin nakikita yung president, alam niya ginagawa niya, hindi siya nagre-react sa mga kalokohan.